Sa mga nagdaang kabanata ay pumasok na nga sina Xiao Chen sa Beast Mountain Northwest at doon magaganap ang ikatlong labanan. At ang ating bida na si Xiao Chen ay makikitang kumakain ito kasama si Black. Dahil dito ay tumulo ang laway ng mga manunood sa kanilang nakikita. Nasabi pa nga ng babae sa kanyang partner na kung pwede ba silang kumain kagaya ng pagkain na yan. Nagtinginan naman ang dalawa, sinyalas na kung ayos na ba ang kanilang plano. Nasabi pa nga ni Zhao Jingshi kay Jinbo na kung naayos na ba ang kanilang plano. Agad naman na sumagot si Jinbo na sigurado ito dahil ang Beastmaster ay nangako sa atin na ngayong gabi ay mamamatay na si Xiao Chen. Natuwa naman si Zhao Jingshi na may halong pagka-excited at hindi na siya makapag-ante sa mga mangyayari. Balik tayo sa Beast Mountain na kung saan nandito nga si Dao Gu na tahimik na naglalakad. Nasabi pa nga niya na ang lugar na ito ay maganda kahit natalo ako sa kanya at sa kabutihang palad ay nakalusot pa din ako at para maobserbahan ko siya. Subalit sa kanyang mga iniisip ay wala siyang kaalam-alam na nasa likod niya na ang Beastmaster. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na ito kaya naman agad siyang napalingon dito. Subalit laking gulat niya nang makita niya ito dahil naghanda na ito ng isang atake. At sa kabutihang palad ay naiwasan niya ito ng bahagya. Agad niya itong sinuri na kung anong antas ang nilalang na nasa kanyang harapan. Nang makumpirma niya ito ay nasabi na lang niya na ang lalaking ito ay nasa antas na ng peak stage. Nagsalita naman ang Beastmaster na sabi pa nga nito sa kanya na kung sigurado ba ito na lalabanan siya. Agad namang sumagot si Dao Gu na sabi pa nga niya na naglakas loob kang atakihin ako, dahil doon ay ginalit mo ako. Sa mga sinabi ni Dao Gu ay natawa ang Beastmaster na sabi pa nga niya na kung ganun ay ano ang gagawin mo ngayon. Hindi naman sumagot si Dao Gu kaya naman nagalit na ang Beastmaster na sabi pa nga niya na dahil hindi ka sumasagot. Kung ganun ay ako ang sasagot na ngayon ay magiging pagkain kita. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad na itong umatake at makikita ang dilaw nitong aura sa kanyang mga kuko. Agad naman din na naghanda si Dao Gu upang salubungin ang ginawang atake ng Beastmaster at sabay niyang sinabi na kung ganun ay bubugbugin din kita hanggang mamatay. Agad na nagsalpukan ang kanilang atake at dahil dito ay bahagyang nayanig ang lugar. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At dahil dito ay nasira ang kapaligiran na ang mga puno ay naging mga piraso. At nagkaroon ng maraming tipak ng bato. Naramdaman naman agad ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na pakiramdam ko ay may labanan ng dakilang kapangyarihan. Na kahit si Lin Feng ay naramdaman niya rin ito na sabi pa nga niya na dito, may malaking puwersa sa unahan at susuriin ko iyon. Subalit nagulat siya nang may ataking patungo sa kanya. Sa kabutihang palad ay naiwasan niya agad ito. Nasabi pa nga ng umatake na lumalabas na andito pala si Lin Feng. Dagdag pa niya na kung ganun ay uunahin muna kitang patayin. Kalmado namang sinabi ni Lin Feng na kung sigurado ba ito na kaya mo akong patayin. Agad naman na sumagot si Tai Chuangsan na oo at patutunayan ko ito sa pamamagitan ng aking lakas na kaya kitang patayin. Nakita naman ni Wu Heng si Jiang Yulin kaya naman bahagya itong naging seryoso at makikitang nag-apoy agad ito sa kadahilanang ang laban ay life and death battle na. Na kahit si Jiang Yulin ay nagkaroon din ito ng matinding reaksyon nang makita niya si Wu Heng. Naramdaman naman din ng Young Master na anak ni Zhao Jingshi ang matinding aura na nagkalat sa paligid. Balik tayo sa nagaganap na laban dito nga ay bahagyang nahihirapan si Dao Gu. Nasabi pa nga niya na bakit ang tigas ng kanyang pisikal na katawan, kahit ang kanyang pisikal na katawan ay mas matigas kaysa kay Xiao Chen at pakiramdam ko marami siyang halimaw sa kanyang Xinwu realm. Habang nasa malalim na pag-iisip si Dao Gu ay sinabi naman ng Beastmaster na hindi mo ako masasaktan dahil hindi masisira ang pisikal kong katawan, kaya mas mabuting sumuko ka na lang at kainin kita. Sa mga sinabi ni Beastmaster ay napangiti na lang ng malademonyo si Dao Gu at sabay niyang sinabi na sa tingin mo ba ikaw ang walang talo na tao sa mundong ito. Sa kasong iyon ay papatunayan ko na ang iyong pisikal na katawan ng defensive ay maaaring masira ko. Nang makita ni Beastmaster ang nilabas na kapangyarihan ni Dao Gu ay nasabi na lang niya na lumalabas na mayroon kang ganyang kapangyarihan. Nilabas ni Dao Gu ang isa pa niyang abilidad na kung tawagin niya ay Jing Divine Eyes. Sinabi din niya kay Beastmaster na ito ay isang Earth Grade 8 rank secret technique, at binigyan ako ng isang stick ng insenso upang madagdagan ang aking lakas. Nasa isip-isip pa nga niya na kahit na nakipaglaban ako kay Xiao Chen, hindi ko man lang ginamit ang teknik na ito.
Pinakiramdaman naman ni Beastmaster ang nilabas na abilidad ni Daogu. Agad niyang inanda ang kanyang gagawing atake na kung tawagin niya ay First Tier Jing Divine Spear Technique. Na agad na lumabas ang mga kadena patungo kay Beastmaster. Nang makita nga ito ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na kung bakit may mga kadena dito. Agad siyang tumakbo upang maiwasan ang mga kadena. Natawa naman si Daogu sa ginawang pagtakbo ni Beastmaster na sabi pa nga niya na hindi ka makakatakas sa aking mga kadena. Habang tumatakbo si Beastmaster ay patuloy na nakasunod ang mga kadena sa kanya. Dahil sa alam niyang hindi niya na ito matatakasan ay agad siyang huminto at naghanda upang salubungin na lamang ito. Nasabi pa nga niya habang nagpapalabas ng kanyang teknik na napakalakas ngunit kailangan mong mamatay sa aking mga kamay, at ipapakita ko sa iyo ang 10,000 beast technique. Dagdag pa niya na ang 10,000 pamamaraan ng hayop ay isang lihim na pamamaraan na hindi alam ng lahat, at ito ay ang libo ng 10 hayop sa isa. Agad niyang pinakawalan ng kanyang atake at sabay niyang sinabi na mamatay ka na ngayon dito. Sa ginawang atake ni Beastmaster ay madali lang itong naiwasan ni Daogu. Nasabi pa nga niya na isa ka talagang baliw. Bahagya siyang nagulat sa biglaang pagsulpot ng mga kadena. At agad itong pumulupot sa kanyang mga kamay. At sa kanyang mga paa na hindi naman niya na ito naiwasan. Agad niyang nilabas ang kanyang aura at makikita dito ang iba't ibang mga hayop na lumalabas subalit sa kanyang ginawa ay hindi ito masira ang kadena. Natawa naman si Daogu habang pinagmamasdan niya si Beastmaster na pilit na sinisira ang kanyang kadena. Subalit sa kanyang kumpiyansa sa sarili ay napalitan ng isang pagtataka dahil ang hinanda ni Beastmaster na atake ay hindi niya namalayan. Makikita sa lupa na nagkaroon ng malaking marka ng tao at nandito si Daogu. Nasabi pa nga ni Beastmaster na sa tingin mo ba ay ganun ako kahina, at sinasabi ko sa iyo na ang aking mahiwagang kapangyarihan ay hindi lamang iyon kundi higit sa isa. Mabilis naman na lumabas si Daogu sa ilalim ng lupa, at makikita sa hitsura nito na nagawa siyang mapinsala ng husto. Kaya naman agad niyang tinanong ang Beastmaster na gusto ko lang itanong kung bakit mo ako inaaway, kahit nandito lang ako na dumadaan lang. Sinabi naman ni Beastmaster sa kanya na itigil ang pagsasalita ng walang kwenta, pinagkatiwalaan ako ng iba, napatayin si Xiao Chen, at alam kong ikaw si Xiao Chen, ang bagay na ito ay sinisigurado kung mamamatay ka ngayon. Nagulat naman si Daogu nang marinig niyang si Xiao Chen ang target ng nilalang nasa kanyang harapan. Kaya naman agad niyang sinabi na sinasabi ko sa iyo, na hindi ako ang iyong target, at hindi ako si Xiao Chen. Sinabi naman ni Beastmaster na naamoy ko ang iyong aura na nagmula sa itaas na kaharian, ang bagay na ito ay hindi mo na kailangan pang itanggi, dahil papatayin kita ngayon. Nagulat naman si Daogu sa mga sinabi ni Beastmaster kaya naman sinabi niya dito na paano mo nalaman na si Xiao Chen ay mula sa itaas na kaharian, sandali lang sinasabi ko sa iyo na naaayon ako sa iyong mga layunin. Sa mga sinabi ni Daogu ay hindi naman siya pinaniwalaan ni Beastmaster na sabi pa nga niya na ang isang kriminal na tulad mo ay gustong lokohin ako kaya mas mabuting mamatay ka na lang para sa akin. At sabay na hinanda nito ang kanyang gagawing atake. Sinabi naman ni Daogu na ang taong ito ay parang hayop na walang utak. Dagdag pa niya habang naghahanda na hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin, hindi talaga ako si Xiao Chen. Habang nagpapakawala ng atake si Beastmaster ay sinabi niya na Xiao Chen pinagsalitaan mo pa ako ng kalokohan. Agad naman na sumagot si Daogu habang umaatake na sinabi ko na sa iyo, na hindi ako si Xiao Chen. Sa pinapakawalang atake ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na ang atake niya ay walang katapusan. Nasa isip-isip pa nga niya na nakakinis ang mga tao sa kaharian ng Xinwu kung hindi dahil sa aking cultivation days na napigilan, kung gayon sa isang hampas ng aking sibat ay matatalo ko ang halimaw na ito. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad niya nang pinakawalan ang kanyang sibat. Naikinagulat naman ni Beastmaster dahil sa kabila ng kanyang mga atake ay nagawa pang makaatake ito. Agad niya sinalag ang atake ni Daogu gamit ang kanyang aura na hugis hayop. Sa galit niya dahil hindi siya makawala sa kadena ay nagpalabas siya ng kanyang matinding aura at sabay niyang sinabi na inaasar mo talaga ako at gusto kong mamatay ka ngayong gabi. Inipon niya ang kanyang buong lakas upang sirain ang mga kadena. Sa kanyang ginawa ay nagtagumpay siya na masira ito. Sinabi naman ni Daogu habang naghahanda ng atake na ang una kong teknik ay nagawa mong madepensahan, at ito ang pangalawang teknik ng Jing Divine Spear na atake.
Matapos siya sa kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ang kanyang atake. Hindi naman ito nagawang depensahan ni Beastmaster at nagawa siyang tamaan nito. Sa kanyang natamong pinsala ay napaluhod siya dito. At sabay niyang sinabi kay Dao Gu na nagawa mong sirain ang avatar ko. Dahan-dahan siyang bumaba at sinabi niya kay Beastmaster na nasira na ang kapangyarihan ng avatar mo, kahit konting dahas wala ng silbi, gusto mo pa bang lumaban sa kapangyarihan ng langit? Ninas naman si Beastmaster sa pinagsasabi ni Dao Gu. Kaya naman agad siyang tumalon upang magsagawa ng atake. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Lion King Fist. Nasinabayan naman agad ito ni Dao Gu. Subalit ang atake ni Beastmaster ay mas lalong tumindi nang magkasalubong ang kanilang mga atake. Nasabi na lang ni Dao Gu na napakalakas ng kanyang mahiwagang atake. Nang makita ni Beastmaster ang reaksyon ni Dao Gu ay sinabi niya dito na anong gulat na mukha mo yan. May isa pa akong ipapakita sa iyo. Agad niyang pinakawala ng isa pa niyang atake na kung tawagin ay Tiger Claw. Hindi naman ito nagawang iwasan ni Dao Gu kaya naman salong-salo niya ang atake nito. Sa lakas ng pagkabagsak niya sa lupa ay makikita ang makapal na usok na may kasamang alikabok at ang mga tipak ng bato. Agad naman na naghanda si Beastmaster ng kanyang atake at sabay niyang sinabi na Xiao Chen papatayin kita. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad na siyang umatake na naiwasan naman ni Dao Gu. Subalit sa kanyang pag-iwas ay nanlaki na lamang ang kanyang mata dahil may isa pang mabilis na atake sa kanyang harapan. Salong-salo naman ni Dao Gu ang malakas na atake ni Beastmaster. Kaya naman tumilapo na naman siya ng malayo dito at makikitang hindi ito basta-bastang suntok lang. Nakailang tumagos si Dao Gu sa mga puno sa lakas ng ataking iyon. Kalaunan ay tumama pa ito sa malaking bato at nagkaroon ng malakas na impact dito at namuo ang makapal na alikabok. Makikitang dumikit sa bato si Dao Gu at makikita din sa mukha niya na galit na ito kay Beastmaster. Sinabi naman ni Beastmaster na ang mga taong mula sa itaas na kaharian, lahat sila ay mga bastos. Nang marinig ito ni Dao Gu ay mas lalong sumabog ito sa galit. Agad siyang tumalon upang lumapit ulit kay Beastmaster. At nang makalapit siya ng bahagya ay sinabi niya kay Beastmaster na sumusobra ka ng siraulo kang bastos. Sinabi naman ni Beastmaster na may mali ba sa sinabi ko. Ito ang kaharian ng Xinwu kaya may karapatan akong sabihin yun sa iyo. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng aura na ang lugar na ito ay hindi isang lugar kung saan ang mga tao mula sa itaas na kaharian ay maaaring tumakbo ng ligaw, at dahil ako ang hari ng lugar na ito. Ihagis ang orihinal na katawan ng 10,000 hayop at samahan ng isang antas ng 9 na ranggo ng martial arts. Matapos siya sa kanyang mga sinasabi ay hinanda niya na ang kanyang atake. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ito at sabay niyang sinabi na patay ka na. Lumabas ang maraming imahe ng hayop patungo kay Dao Gu. Agad na tumalon si Dao Gu dahil sumambulat sa kanyang harapan ang maraming imahe ng hayop. Agad niyang inatake ang ibang mga hayop. At inisa-isa niya ito subalit nahihirapan siya dito dahil lubha itong marami. Wala siyang kaalam-alam na may isang malaking atake na malapit nang tumama sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong tumama at ginawa siyang palaman nito. Habang nahihirapan ay nasabi na lang niya na bakit siya may ganoong kalaking kapangyarihan. Samantalang siya ay mula sa kaharian ng Xinwu. Sinabi naman sa kanya ni Beastmaster na ito na ba ang katapusan ng buhay mo o nandyan pa rin ang nakatagong kapangyarihan mo. Sinabi naman ni Dao Gu na pumunta rin ako dito para labanan si Xiao Chen, at binigyan mo ako ng sakit sa ulo ng ganito, at magsasabi ako ng huling salita, at mas mabuting tumigil ka na ngayon. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi naman ni Beastmaster na ayaw mo pa bang aminin, akala mo ba tanga ako, at sabay niyang hinanda ang kanyang gagawing atake. Nagpalabas naman ng matinding aura si Dao Gu at sabay din niyang sinabi na hindi ka pa rin naniniwala sa mga salita ko, at pinilit mo rin ako ng ganito. Sa nilabas na aura ni Dao Gu ay nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan na namo ang isang buhawi na sinamahan ng malakas na kidlat. Nang makita ito ng dalawa ay bahagya silang natigilan na sabi pa nga ni Lin Feng na ito ba ang kapangyarihan ng Xiantai.
Na kahit si Tai Chuangsan ay sinabi din niya na ang gayong kapangyarihan ay hindi umiiral sa larangang ito. Na kahit sila Yulin at Wu He ay natigilan nang makita nila ang matinding kapangyarihan. Napansin din ito ng hangal na anak ni Zhao Jingshi. Nakarating naman na si Xiao Chen na kung saan naglalaban ang dalawa na sabi pa nga niya na bakit napakalakas nitong walang isip na barbarian. Sinabi din niya kay Dao Gu na may teknik ka pa ba na tinatago, pinapayuhan kita na ilabas muna ito. Dahil kung ito ay itatago mo ay siguradong mamamatay ka. Balik tayo sa dalawang naglalaban na sabi pa nga ni Dao Gu na pumunta din ako dito para labanan si Xiao Chen, at pinigilan mo ako ng ganito, at magsasabi ako ng huling salita para sa iyo at mas mabuting tumigil ka na, ngayon ay ilalabas ko na ang panghuling teknik ko. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad na itong sumugod dala-dala ang kapanindig balahibong aura nito. Sinabi naman ni Beastmaster na sa kanya na hindi mo ako mapapatay. Agad naman na tumama ang atake ni Dao Gu sa kanang bahagi ni Beastmaster. Nagulat naman si Dao Gu sa nangyayari na sabi pa nga niya na hindi man lang napinsala ng husto ang halimaw na ito. Agad naman na bumawi ng atake si Beastmaster gamit ang kanyang paa na may matatalas na kuko. Na madali lang naman na naiwasan ito ni Dao Gu. Subalit malaking tanong sa kanya na kung bakit nagawa pero niya madepensahan ang kanyang atake na nagmula sa kapangyarihan ng Xiantai. Nasa isip-isip pa nga niya na nakakainis inatake kuna siya gamit ang lakas ng Xiantai subalit hindi pa din ito sapat para mapatay siya. Sinabi naman ni Beastmaster na hindi ko alam kung ilang tao na ang namatay sa resulta ng iyong atake. Mabilis naman na naghilam ang sugat na natamo ni Beastmaster. Agad siyang naghanda ng atake at sabay niyang sinabi na Xiao Chen mas mabuting mamatay ka na ngayon. Bahagya namang kinabahan si Dao Gu sa gagawing atake ni Beastmaster. Habang si Xiao Chen naman ay tahimik na pinagmamasdan silang naglalaban. Bago pa man siya maabutan ng atake ni Beastmaster ay nakita niya si Xiao Chen. Kaya naman agad niya itong itinuro na sabi pa nga niya na sandali tignan mo ang lalaking iyon siya ang totoong Xiao Chen. Napatigil naman si Beastmaster sa itinuro ni Dao Gu. Sa isip-isip naman ni Dao Gu na bago siya dumating, at ang aking kalagayan ay pinigilan hanggang sa puntong manghina na ako dahil sa barbarong ito. Tinanong naman ni Beastmaster si Xiao Chen na kung siya ba talaga ang hinahanap niyang Xiao Chen. Wala namang pag-aalinlangan na sinagot siya ni Xiao Chen na oo ako nga si Xiao Chen. Sa isip-isip din niya na ito ay talagang kawili-wili. Ang orihinal na katawan ng kanyang 10,000 hayop ay nagmula sa banal na batas ng Yao Clan, at nangangahulugan ito na ang taong ito ay matagumpay na nilinang ang banal na batas na iyon. Tinanong din ni Beastmaster na kung siya ba ay isang Diyos. Nagulat naman ang mga manunood sa kanilang narinig kaya naman nagkaroon ng matinding ingay sa loob ng entablado at samit-saring opinyon ang maririnig sa bawat isa. Bahagya naman pinagpapawisan na si Zhao Jingshi sa kanyang mga naririnig. Ipinaliwanag naman ni Beastmaster na may nagsabi na ikaw ay mula sa itaas na kaharian, ngunit ang hiningang ito ay lumalabas na wala kang amoy ng itaas na kaharian. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kung sino ang nagsabi na nagmula ako sa itaas na kaharian. Ninas naman si Beastmaster kay Zhao Jingshi na kung ganun ang buwisit na iyon ay nagsinungaling sa akin. Pero sinabi din niya na bibigyan daw niya ako ng maraming babae kung mapapatay kita. Gusto kong makuha ang mga babaeng iyon. At ang kondisyon ay kailangan lang kitang patayin ngayon dito. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad siyang tumalon patungo kay Xiao Chen. At hinanda niya ang kanyang isang kamay na nababalutan ng aura. Sa kanyang pagsugod ay hindi man lang nagpakita ng takot si Xiao Chen kahit kaunti. Bago pa man makalapit ang kanyang atake ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na gusto kong tanungin ka na kung paano mo nakuha ang hayop na iyan. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natigilan siya sa kanyang gagawing atake na sabi pa nga niya na paano mo nalaman na mayroon akong hayop na katawan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang mabangis na hayop na banal na katawan ay isang paraan lamang ng cultivation ng Yao Clan, kung ang kanyang cultivation ay lumakas, ang katawan na iyon ay lalong lumalakas. At kung lumakas ang iyong cultivation ay masasabing hindi ka na ordinaryong tao, at nauwi sa pagiging irrational beast o tinatawag na hayop. Sa mga narinig ni Beastmaster ay kinabahan siya kaya naman agad niyang tinanong si Xiao Chen na kung mayroon ba itong paraan pa. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung iisipin mo akong master mo, bibigyan kita ng sagot para iligtas ka.
Sa sinabi ni Xiao Chen ay nay na si Beastmaster dahil ang gaya ni Xiao Chen na isang bata lamang ay magsasabi ng ganyan sa kanya na maging master ko. Sa kanyang galit ay nilabas niya ang kanyang matinding aura na halos pumutok ang mga ugat nito sa katawan. At nagdilim ang kanyang paningin kay Xiao Chen dahil sa mga kaibangan nitong pinagsasabi. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya habang kinukuha si Black na kung gusto mo akong labanan, ay ipapakita ko sa iyo. Agad niyang ginising si Black na sabi pa nga niya na Xiaohei gumising ka, oras na para magtrabaho. Agad naman na nagising si Black ngunit parang inaantok pa ito. At bigla itong humikap at lumabas ang matinding pressure nito na may daladalang kapanindig balahibong enerhiya. Dahil dito ay makikitang natakot ang mga hayop sa katawan ni Beastmaster na para bang gusto na itong tumakas. Bahagya namang natakot si Beastmaster nang maramdaman niya ang matinding enerhiya. Nasabi pa nga niya na ang sigaw ng hayop na ito ay napakatindi. Anong uri ng Diyos na hayop ito na ang lahat ng aking mga hayop ay naging balisa at nalumbay. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo from Selang Cavite, Celoso Gaming, Harold Lopez from Orani Bataan, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.